po tayo ngayon sa GXan. So meron po tayong i-review dito na napakaganda pong e-scooter. Vespa look. Yan, Vespa inspired po ang ating pong i-review. Ang kanila pong Ducasso. So, let's see. Let's go. Okay, napakaganda po ng ating pong classic Vespa look ng GXan. Siyempre, unahin natin sa kanyang fairings. Napakaganda ng fairings niya. Okay. Ito yung nagustuhan ko sa kanya na nakikita lang natin sa mga classic looks na mga e-scooter ng Vespa, Royal Alley. What? Okay. Meron siyang dalawang signal light na pahaba, LED na rin. Ang kanyang ilaw ay LED na rin. Parang may kamukhang ano to, K-Voltes 5 ba? Diba? Parang K-Voltes 5. Yung part light niya. Ayan. Voltes 5. Ganda. Pwedeng pabuksan yung signal light. Ayan, signal light. Yung LED na rin. Mga kagolets, may mga cover pa yung mga ilaw na yan na plastic. So, nakikita naman natin kahit may cover ay nakikita natin na napakaganda po ng ating mga ilaw. Kagaya ng ating tail light na napakaganda. Makikita nyo yan. Ayan, dito tayo sa loob. Dito sa loob, kapag madilim ay talagang kitang-kita ang ating mga motor at itong e-scooter na ito. Dito mga kagolet, sa may side ng kanyang flarings dito sa bandang likuran ay meron po siyang tinatawag na reflector na kulay yellow. Dagdag visibility ito kapag tayo ay nabiyahe o kaya naman tayo ay nakapark. Mga kagolets, ang kagandahan dito ay dual disc brake na combi brake 70-30 po. Triple piston po ito at hindi na po ito yung wired. Ito po yung liquid na. Mags na napakaganda, two-tone na, bihira po sa mga motor o sa mga scooter na nakikita natin na two-tone mags. Ito built-in na po yung two-tone mags niya na alloy. So napakaganda nito. So yung shock niya, regular shock na telescopic. So ito yung nagpapaganda rin yung kanyang tabalodo na napakakapal. Bagay na bagay sa kanyang makapal na gulong dito sa harapan. 90 by 90 by 12 ang kanya pong harapan na gulong. Actually, maganda rin ng kanyang shock. Tignan mo. Okay, diba? Medyo lowered ng konti ito. Ang kanyang size ng gulong dito po sa kanyang likuran, 120 by 70 by 12. So malapad na siya. Malapad na. So sobrang lapad. Oh, lapad. So dito sa kabila, makikita natin dito, meron siyang cover ng mga wire. Ito yung cover ng mga wire na bagay naman yung kanya pong pagka-silver sa kulay natin na pure black. So two-tone lang tayo. May built-in grab bar na kulay gray, silver. So hindi na natin kailangan magpakapit ng grab bar. Meron na siya. Box na lang ang kulang kung gugustuhin nyo. Pero bagay dito yung mga tinatawag ng leather bag. Kasi nasa nasa category tayo ng classic e-scooter. So ang ganda rin. Tignan nyo naman, kaya
Mamaya papakita ko yung kanyang compartment. So, ang kinis, sobrang galing, sobrang ganda. Ito po ang kanyang power motor. Okay, pagdating naman sa kanya pong motor, dito, meron po siyang 3,000 watts na motor. So, expect na mabilis po ito. So, abot to ng 70 to 90 kilometers na bilis. Okay mga kagolets, alam ko na nag-e-enjoy kayo sa panonood ng video na ito. Shout out po pala sa mga nauna na nag-subscribe ng ating pong channel. At sa mga hindi pa po, pwede po kayong mag-subscribe dyan sa ating pong Go E-Vehicle. At para naman ma-notify kayo sa tuwing ako'y may bagong upload na video. Alright, kagolets, let's go! Mga kagolets, meron tatlong kulay ang e-Vespa na ito. Yan, meron siyang gray, meron siyang white and red combination. Diyan sa ating screen nakikita nyo. At meron siyang black na ating pong nire-review ngayon. Okay, 3-piston combi brake. Okay. Kung sa kabila is brake sa harap. So sa side mirror, kikita natin yung side mirror niya. Wala pong grado yan. Classic na classic ang style niyan. May pakita ko sa inyo yung sa harapan sa video. Nakikita nyo dyan sa screen. Yan, classic na classic. So, ganda. Ano pa ba meron dito sa harap? Okay, dito tayo sa ating legroom. Ayan. Nandito ako sa pinakagitna ng upuan natin. So, yan. Kita naman. Pwede tayong umatras para at least 5'7" ako kapag nakasuot ako ng tsinelas na mga bal. Nani? Ayan. Actually, komportable ito. Ako, iti-test drive ko to para masabi kong mas okay ito. So, okay. Buksan natin. Buksan natin ang kanyang social. Ito ang kanyang panel. Ayan, yan po yung kanyang panel. Okay. So yan, pag walang load, hanggang 40, walang load yan. O, sige, ituto natin. Ayan, pag number 2, ano lakas? Alright, eto, ano na yan, 80, pag walang load. And number 3. Number 3, ayan, dito kasi, ang kanya pong speedometer hanggang 2 digit lang. Pero kung sa totoong buhay ay 110, tama? Okay, kita natin yan. Okay, ganda. Ito naman yung kanya pong speed selector. So, yan tingnan natin sa ating screen. Yan, i-push lang natin ito. Kung makikita nyo, number 3. So, nalilipat po yan. So, 1, 2, 3. Ayan po yung kanyang speed selector. So, dito sa left handle ay makikita natin yung signal light, busina, at itong sa kabila naman ay high and low beam. At dito naman sa kabila, makikita mo dito yung kanyang park light tsaka yung headlight na switch po ng ating pong e-Vespa. At ito naman yung kanyang reverse na naka-hold ka habang throttle tsaka siya aatras. Mga kagolets, ito naman yung sabitan ng mga helmet, ng bag, o ng plastic. Dito makikita mo yung charging port para sa ating mga cellphone. Ito po yung USB type. Okay? At makikita mo sa ilalim, naka-disable na po yan. Yan po yung e-bike charging port niya. Kaso hindi siya universal, kaya naka-disable. Dito naman, makikita mo, meron siyang compartment na kasya kahit gano'ng kalaki yung cellphone natin. Safe naman kasi meron siyang clear na plastic dyan na para hindi mahulog yung ating mga gamit or barya o basahan na ilalagay natin dyan. So, safe na safe yan. Okay? Dito naman, sa kanyang pong gulay board, maluwag, kasya-kasya, kahit anong ilagay mo dyan, kahit isang sakong bigas pa.
So, dyan may mga mattings na built-in. So, hindi mo na kailangang bumili ng mattings para hindi ka madulas. So, maganda. Ang gandang klase yan. Okay, as usual, meron siyang footrest para sa ating OVR or ating back ride. Tapos naman po ng compartment, nakaupo yung susi, and then switch lang po natin pababa. Okay, open up po. Ito po yung compartment niya. Siya po dito yung half face na helmet or full face na medyo maliit. Okay. Then ito po yung battery power. Kasi yung battery po natin is removable. Tanggalin lang po natin yung dalawang power niya. Ito naman po ay baliktaran. So hindi po kayo magkakamali kahit maisaksak nyo siya sa kabila. So pwede po tayo mag-charge sa loob ng bahay. Tatanggalin lang po natin yung battery. Then charge siya po tayo sa loob ng bahay. Mga ilang timbang yan, sir? Siguro po mga nasa 12 or 15 kg. Balik lang po natin, slide lang po ulit siya pababa. Oo nga, mga sa 15 to. Ang luwag, no? Siya po dito ang siguro full face helmet kasi may space up. Oo nga. Pero pwede ka naman maglagay dito, di ba? Pwede pa naman po dito sa and po yung pinaka-battery. Pwede natin tingnan yung loob. Ito yung pinaka-battery niya, sir. Kayo nag-a-assemble niyan? Kami po mismo gumagawa ng battery. Kaya pagka nagka-problema, mas madaling ibalik. Lang po dito. Pero ito naman po is SS ion na battery. So, ang lifespan po niya is 5,000 charge. 5,000 charge, matagal na. Oo. So, kung everyday ka mag-charge, 5,000 days ka mag-charge. Nasa magkano yung ganyan? Ang 72 volts, 30 ampere po natin, sir, nasa 33,000 po. 33,000? Yun po ang price ng battery natin. 1,000 per ampere po. Kung mag 40 ampere, nasa 40,000 po siya. Yung breaker. Opo. Para safe po tayo magsaksak ng plug, i-off muna po natin yung breaker. So, saan ang charging port niya? Ang charge po kasi talaga nito, sir, dito na po mismo sa battery. Kasi hindi na po namin pinagana yung harap kasi di po siya universal. Kasi po ito, kunyari emergency, nasira yung charger mo or nakalimutan mo, pwede ka makahiram sa ito, sir, kasi universal siya. Rekta lang po dito yung pag-charge. Kaya talagang removable po talaga siya. Yung bang charger niyan, automatic na rin po siya. Automatic. Opo. Kahit na 3 days o 1 week kung naka-charge, walang masisira. hindi siya na-overcharge. Walang overcharging siya. Ayun ang maganda rito, no? Opo. Walang overcharging. Kasi sa mga gantong mga e-bike, Yan ang may orasan mo talaga kasi lead acid po, sir. Ang lithium pala ganun. Opo. Tapos yung battery din ito, sir, naka JK-BMS na rin po siya. Ano ibig sabihin nun? Ang JK-BMS, sir, pwede mo siya ma-monitor sa cellphone, kaya lang, pag binigay namin sa customer yung application and then yung password nung controller, yung pinaka-BMS po niya, pwede pong ma-void yung warranty kasi pwede pong baguhin yung settings ng battery. So pwede po siyang masira or magkaproblema. Nasa customer naman po yun. Kung yung iba po kasi talaga, okay lang sa kanila mag-void yung warranty. Basta maano nila yung BMS. Kasi sa cellphone lang po makakontrol siya. Pwede siya patayin sa cellphone, pwede yung mabago yung settings sa cellphone, magkakapulo yung battery. Okay. Pati po yung controller nito is flat controller 301. Programmable na din po siya. So, pwede pang hinaan pagka sa mga baguhan, pwede po natin lakasan para sa mga gusto pa ng speed. Pero yung setup po niya ngayon is naka-maximum na po siya. Maximum. Opo. Pero pwede pa po siyang i-upgrade. Mag-upgrade lang po ng controller and then ng battery. Pwede pa siyang i-upgrade. Balance po siya. Pwede pa siyang gawing 4,000 watts na controller. Then pwede pa pong taasan yung battery na 40 ampere, 50 ampere. Okay. Sa ngayon, 30 ampere to. Yung stock po niya. Then yung stock po niya yung plug controller na 301. Okay. Unahin muna sa kuryente. Unahin po lagi saksak sa kuryente. Charger. Okay. Then, tanggal lang po tayo ng isa dito. Pwede na po tayo mag-charge.
Tatanggal lang tayo ng isa. Dalawang red po means charging po siya. Pag full charge na po siya, isang red, isang green. Oh, okay. Tapos, anytime, anywhere, pwede kayo mag-charge. Kahit hindi pa siya low bat, pwede nyo siyang i-charge. Kahit hindi pa siya full charge, pwede nyo na siyang gamitin. Okay, okay. Yun po ang agandaan sa lithium. Tapos automatic charge, smart charger na rin po siya. Okay. Na anytime, anywhere, or overnight charging, pwede po kayo mag-charge. Wala pong masisira, alang masusunog. Good. Good. So, pagdating naman sa kanyang upuan, napakalapad. Okay? Ang lapad. So, yan. Ito yung stitching niya. Very maganda yung pagkapulido ng stitching. Okay? Pulito yung pagkakagawa. Okay guys, mga kago, let's recap lang tayo ng konti. Ang GX-San e-Vespa 3.0 Ducasu ay meron pong motor na 3,000 watts. Okay, lakas-lakas na po niyan. Ang battery po nito ay 72 volts, 30 ampere. Upgradable ito up to 40 to 50 ampere. Kayong bahala kung gusto niyo pong ipa-upgrade na po agad. Ang battery type niya is SSS Ion Battery Pack. Okay? JK BMS ang kanya pong system. So, yun nga yung sinasabi niya, hindi mo na kailangan bantayan kasi hindi naman siya nag-overcharge. So, goods na goods po ang ating pong baterya. Ang kanya pong controller ay Blood 301. Okay? Upgradable din yan hanggang 400. So, ang top speed ng ating pong e-Vespa ay 85 kilometers. Okay? 80h na po yan. So, with load na po yan guys kahit may sakay, ganyan na po yung pinaka top speed niya. Ang maganda rito, ang kanya pong charging time ay 3 hours lang. Kumpara naman natin sa mga lead acid na umaabot ng 6 to 8 or yung iba ay 10 hours pa nga, di ba? Pagdating naman sa kanyang range ng ating full charge ay 75 kilometers. Guys, hindi na natin mauubos yan dito sa Metro Manila. So, pwede nang pang-uwi ito kung full charge ka naman pang-uwi ng probinsya, di ba? Kung malapit-lapit lang naman ang probinsya mo, kung Pampanga, Bulacan, Cavite o Laguna, ay malamang kaya na ng ating pong baterya. Okay, dalhin mo na lang yung charger mo, at least malobat ka man sa daan, ay pwede kang makicharge kahit sandali lang. Kasi sabi nga ng technician dyan, nung kausap po natin, na pwede naman yung ating pong baterya na kahit na bagong gamit, pwede mo siyang i-charge. At after mong i-charge, pwede mo nang gamitin agad. So wala nang pahinga-pahinga. So napakaganda po pala ng SSS Ion battery. So hindi mo na kailangan antayin pa o papagpahingan pa. Ready to use, ready to charge na. At isa pa, kagolets, ang presyo nito, ito naman ang naantay natin lahat, 78,000 pesos cash. Okay? Wala po itong installment, cash basis lang po dito po sa GX-San. Kung gusto niyo naman mga kagolets, I advise you, kung meron naman kayong credit card dyan, pwede nyong i-loan sa bangko, gamitan niyo ng credit card or ganon. Tapos hulug-hulugan nyo na lang. Pwede naman tayo mag-loan ng cash sa credit card, di ba? So yun, kung gusto nyo, kung hindi nyo kaya ang 78,000, pwede kayong gumamit ng credit card o i-loan nyo sa bangko. Madali naman tayo makakabayad kasi hindi naman tayo nagpapagas na araw-araw. Tsaka electric na to, 30 pesos lang. Imagine, sa tansya ko nga 30 pesos lang to. Imaginein mo, 75 kilometers na yung pwede mong takbuhin sa fully charged po ng e-Vespa na ito. So, kayang-kayang bayaran yan kahit i-loan mo pa yan. Mga kagolet, isa pang maganda sa baterya nito, yung SSS Ion, ay meron po siyang lifespan na 5,000 charge. So, imaginein mo, sabi nga kanina, na 5,000 days kung araw-araw kang nagcha-charge. So, syempre, hindi mo naman maaaraw-araw yan dahil mahirap ubusin ng 75 kilometers. So, sa lead acid, panalo ka na kung maka 500 charge ka sa lifespan po ng lead acid. So, kung kukumparahin mo, ay ang lithium ion or SSS ion battery ay 3 times po ang ang presyo kesa sa lead acid. So, ang lead acid kasi tumatakbo yan ng 8 to 10,000. So,
Ito, nasa 30,000 may get. So 3 times ang ating pong presyo. Pero ang lifespan mahaba. Imagine mo from 500 o sabihin mo na yung 10,000 mo 500 charge lang. Ito, yung 30,000 mo 5,000 charge. So 10 times na mas mahaba ang lifespan kesa sa LED battery, no? So guys, yun. Okay mga kagolets, medyo napahaba na ang ating kwentuhan patungkol sa e-Vespa. Kung meron man akong kulang, you can comment. At kung meron man kayong mga katanungan pa, nandyan sa screen ang number po ng GX Sun. Pwede po kayong directly na magtanong po sa kanila about po sa kanilang unit na e-Vespa. At syempre mga kagolets, kung hindi ka pa nagsasubscribe, baka naman pwede mo akong bigyan ng subscribe dyan, no? At pakilike na rin tong video na ito kung nagustuhan mo. At kung na-encourage kita na bumili ng e-Vespa, pakilike naman to at saka pakisubscribe please. Okay? Syempre, sama-sama tayo sa Go E-Vehicle Community. So, right, okay. Samahan niyo po ang niyo pong likod, si Kagolets, na maipaalam sa mga Pinoy na meron na pong mga ganitong mga e-transportation na pwede nating magamit sa ating pang-araw-araw. So, see you guys. Let's go!